Magbalik tanaw muna tayo sa mga pangyayaring nagbunsod kay Martin Luther na isulat ang kanyang 95 Theses. Una, ang St. Peter's Basilica. Naitayo ang Old St. Peter's Basilica sa panahon ng pangangasiwa ni Emperor Constantine sa Rome noong 4th century. It took 30 years to be completed. Nakalagak ito sa mismong lugar kung saan ipinalapa sa mababangis na hayop ang mga Christians for the sake of entertainment sa panahon ni Emperor Nero. It was remembered in history as the Circus of Nero. Pinaniniwalaan din na dito nakalibing ang labi ni Apostle Peter. Noong 15th century, ipinag-utos ni Pope Nicholas V ang renovation nito. Inabutan pa ng project si Pope Julius II noong 16th century, pero ikinagulat ng mga marami ang desisyon niya na hindi lang ito basta i-renovate, kundi ganap na wasakin para makapagtayo uli ng panibagong structure. Gusto kasi ni Pope Julius II na maitatak sa kasaysayan ang kanyang pangalan. Dito nag-ugat ang pagtatayo ng New St. Peter's Basilica, na inihanda niya rin bilang monumental tomb niya o libingan. At dahil doon niya gusto ilibing, he wanted it to be the most magnificent, most extravagant, and largest cathedral in history, Michelangelo being one of its chief architects. Pero naging challenge ang pondo para sa ganito kagarbong project. Kailangang mag-fundraising. At ang naging sagot sa problemang ito ay ang tinatawag nilang indulgences. Ikalawa, ang indulgences. Itinuturo ng Roman Catholics na kinakailangang i-purify o linisin ang bawat kasalanan sa purgatory habang naririto pa sa lupa at maging sa kabilang buhay. Ang indulgence ay ang pagkakansila ng mga temporal punishment na laan para sa mga kasalanang napatawad na. Pwedeng makuha ang indulgence sa pamamagitan ng mabubuting gawa, pagsasagawa ng mass dedicated para sa isang loved one, pagpipray, pagtulong sa mahihirap, at iba pang mga gawaing inire-require ng isang pope o bishop. The Catholic teaches two kinds of punishment: eternal for the unrepented mortal sins, and temporal for minor venial sins. Applicable lang ang indulgence sa temporal punishments kaakibat ng venial sins, mga na-confess na sa pari. May dalawang uri ng indulgences, ang partial at ang plenary. Ang partial ay removing part of the temporal punishment at ang plenary, removing all punishments. Kaugnay sa pagtatayo ng New St. Peter's Basilica, nag-issue ang Pope ng plenary indulgence ayon sa mga sumusunod na presyo. 25 gold florins para sa mga dignitaries, mga opisyal, 3 gold florins para sa mga merchants o mga negosyante, at 1/4 of gold florin para sa mga mahihirap. Ang isang gold florin ay equivalent to 23 carats of gold. Sa madaling salita, ipinagbibili po nila ang kapatawaran, forgiveness for sale. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pangalawang haligi ng Reformation. Ang kahulugan ng Sola Gratia ay grace alone. Sola Gratia emphasizes that God's grace is the only reason for our salvation, not our good works. The New Testament word for grace is charis, which means undeserved favor. Kung ibinigay sa iyo ang isang bagay na pinagpaguran, pinaghirapan o pinagbayaran mo, hindi grace ang tawag doon kundi compensation. Grace, on the other hand, is receiving something that you have not earned at all. Kaya naman, ang katuruan ng Roman Catholics tungkol sa indulgences ay tahasang umiinsulto sa dakilang pagliligtas na kumpletong ginampanan na ni Jesus noong siya ay ipinako at namatay sa krus.